Hi, I'm Verna. And I'm Tracy. And welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang. And kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo mga ka-bonfire, maging mindful tayo habang ongoing yung ating live. Make sure natin nakasama na po natin nanonood yung ating buong tribes. And syempre, na-mention na rin po natin yung ating mga invites and active tayo nag-engage sa ating comment section. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya na-encourage ko po ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ng ating Panginoon together with our worship teams sa pamamagitan ng isang awitin. The river that won't run dry. There is no desert your streams won't find. Wherever it runs, hearts come alive. River flow through me. River flow through me. There is no dark and light can break. Breathe on the coals, come stir up the flame. Fire burn in me, fire burn in me. Your will, your do whatever you want to. Come move, come reign. Let your kingdom invade our hearts. And we won't try to stop you. We won't try to stop you. What could contain your love? We have learned to trust you. We have learned to trust you. Spirit reign in us. We won't try and stop you. We won't try and stop you. What could contain our love?
your kingdom invade our hearts. Your will, your way. Do whatever you want to. Come move, come reign. Let your kingdom invade our hearts. So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So sa atin nanonood ng live, make sure na tayo po ay nakafocus. Huwag natin hayaan na tayo ma-distract, and habang nakikinig tayo ng message, tayo rin po ay mag-engage sa ating comment section. Amen to that as well. Let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, she is one of the 144 leader of CGS Las Piñas under Annalise Net, a leader of leaders, one of the teacher of School of Leaders 1, and a professional. Let's welcome Jonalyn Araniego. Magandang gabi mga ka-bonfire. Ayan, so muli binabati ko po ang bawat isa na narito para sa ating message for tonight po para sa ating bonfire night. At bago po ako magsimula, nais ko po munang magpasalamat. Unang-una sa Panginoon, muli sa pagkakataon na magamit po ako na magbahagi ng kanyang salita sa platform na ito. Ganon din po sa aking mga leaders, kay Pastor Rami, kay Ate Del, at sa aking leader na si Ate Ana for giving me this opportunity to speak po for tonight's bonfire. Ayan, nais ko rin pong batiin lahat po ng mga leaders, disciples, and lalo na po yung mga VIPs natin, yung mga bagong invites na nakadalo sa ating gawain ngayong gabi. Ayan, sa pagsisimula po ng ating mensahe, tayo po muna ay manalangin, tayo po ay humingi ng gabay sa ating Panginoon. We praise the Father God, Lord in heaven. Panginoon, marami pong salamat muli sa pagkakataon na kami po ay makakapakinig muli ng inyong mga salita. Banal na Espiritu Santo, kayo po ang mangusap sa oras na ito. Kayo po ang magbigay ng mensahe sa oras na ito. Mensahe po na tutulong sa bawat isa to become good disciple or follower of our Lord Jesus Christ, na ang bawat isa po ay magkaroon ng puso pagdating sa paglilingkod, tunay na paglilingkod sa Panginoon. At sa gabing ito, Lord God, gamitin mo po ako na gawing instrumento mo para ipahayag ang inyong mga salita. Marami pong salamat, Lord. All glory belongs to you, Lord. This I pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ayan, so ang bawat isa po sa atin, may mga nais tayong makamtan, matamo sa ating mga buhay. We always want to find kung ano po yung purpose ng pagkalikha sa atin ng Panginoon. At ang nakakalungkot sa isang tao, yung tipo na feeling niya na ginagawa niya na ang lahat sa buhay niya, pero still hindi niya naman nagawa kung ano po talaga yung purpose ng pagkalikha sa kanya ng Panginoon. Sabi nga, para siyang isang mamahaling plato. 'Di ba? Ganun yung mga special na plato na natambay na lang sa eskaparate ng mga tahanan natin, naging pan-display na lang. Pero never na nangyari na magamit siya para kainan. Kumbaga hindi niya na-serve kahit gaano siyang ka-precious, kahit gaano siyang kaganda, hindi siya nagamit for the purpose na kainan. Kasi plato nga siya, hindi naman siya pan-display. Ganun din yung mga cellphone
cellphone, for example, kapag ang isang cellphone nawalan ng internet connection, no? Dahil wala kang internet, wala kang magamit doon sa phone mo, wala kang load, ginawa mo na lang alarm clock. So sabi nga, itong mga bagay na to, ito ay halimbawa na meron silang mataas kumbaga meron siyang mataas na value, no? Pero hindi mo siya nagamit kung ano ba talaga ang purpose ng pagkalikha dun sa mga bagay na yon. Ayan, ganyan din po sa buhay nating mga tao. No? Lahat na yata ng bagay dito sa mundo maaaring nagawa mo na. Nakapag-travel ka na kung saang-saang lugar, no? Mataas na yung degree na natapos mo pagdating sa pag-aaral mo, no? O kaya naman ay mataas na ang naging posisyon mo sa trabaho mo. O kaya meron ka ng maunlad na negosyo. Pero itong mga bagay na to, mawawalan siya ng kabuluhan kapag nawala ka dito sa mundong ito na hindi mo naman talaga nagawa. Kung ano yung will ng Panginoon sa buhay mo. Yan, that is why we should return and seek our Creator. Kasi sino nga po ba ang mas nakakaalam kung ano ba ang purpose ng pagkalikha natin dito sa mundong ito? Walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga yung iba na nineneglect nila yung mga bagay na patungkol sa spiritual, especially their relationship with the Lord, walang kabuluhan yung buhay na yon. Kahit pa ma-achieve mo na ang lahat ng bagay dito sa mundo, kung hindi mo naman na-meet kung ano yung pagkalikha ng Creator mo sa'yo. Ayan, so sa atin pong text, sa ating supporting verse po para po sa message natin, sa gabing ito, ayan, buksan po natin ang Lucas chapter 22, 39 to 44. Ayan, let us look on how Jesus chose to submit to Father God's will. Kasi ito po yung dapat, no? Ito yung necessary na mangyari sa buhay natin eh. Yun talagang masunod natin, ano ba ang kalooban ng aking Creator, ng Diyos sa buhay ko. In Lucas 22, 39 to 44, sabi po dito, lumabas si Jesus at gaya ng kanyang kinagawian, nagpunta siya sa bundok ng mga Olibo kasama ang mga alagad. Pagdating dooy, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan at dooy lumuhod at nanalangin. Sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Ayan. So, to arrive po doon sa team natin sa gabi, kuhanin ko yung portion po ng verse na ito doon sa Lucas 22:42. Basahin ko po yung English version niya. Sa ESV po, sabi dito, ito yung sinabi ng Panginoong Diyos sa Ama. Saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Ayan, kaya po yung tema natin po sa gabing ito, no? From the verse itself, not my will, but yours be done. Ayan, just like Jesus, paano ba natin malalaman that we are really submitting to Father God's will, and living according to His purpose? Paano nga ba natin malalaman, am I doing kung ano ba talaga yung kalooban sa akin ng Panginoon? Ayan. So, unang-una, you choose to trust God even in difficult times. Yan po yung point number 1 natin. Malalaman mo na ito yung kalooban ng Panginoon kung kahit na doon sa mga punto ng buhay mo na nahihirapan ka, pinipili mo pa rin magtiwala sa Panginoon. Yan. Sabi nga yung buhay natin kasi dito sa mundo na to, napaka-uncertain. Hindi po natin tiyak. May mga panahon na nasa taas ka, okay yung buhay mo, okay yung sitwasyon ng buhay mo, maayos yung career mo, maayos yung pamilya mo, pero darating bigla yung pagkakataon sa buhay mo na biglang may nagkasakit sa pamilya, o kaya biglang nawalan ka ng trabaho. Yan. O kaya yung dating, ang dami mong mga inaalagaan yung mga disciple, bigla silang nanlamig at nawala. Sa mga pagkakataong ito, dito masusubukan, gaano ka ba talaga nagtitiwala sa Panginoon? Magpapatuloy ka pa rin ba?
Kasi you will never know kung ano ang kalooban ng Lord sa'yo unless kapag dumating na yung ganitong mga pagsubok, ay pipiliin mo pa rin magtiwala sa Kanya at hindi sumuko. Will you still trust God, no? Believing that He is good, even when life hurts? Ayan. Kagaya ng Panginoong Hesus, na nagawang magtiwala at sundin ang kalooban ng Ama, ano ba ang nakita na ginawa sa Kanya? Kasi we want to persevere until the end no? Mangyari talaga yung kalooban ng Diyos sa atin. And even ang Lord Jesus Christ, kung babasahin po natin yung kanina, yung verse natin, makikita natin na talagang may struggle din ang Panginoon, no? Noong mga panahong yun, natup din ang kalooban ng Ama. Ano yung ginawa ng ating Panginoong Isus? Sabi nga, He prayed honestly and sincerely to the Father. Sinabi niya talaga, you can tell God your exact fears. No, kagaya ng Panginoong Hesus, sinabi niya talaga na kung kalooban mo, Ama, no? Pero kung pwede ba Ama, tanggalin mo ang kopa ng paghihirap na ito, no? Even Jesus Christ naramdaman niya 'yon. Pero still, nag-end siya doon sa salita na not my will, but yours be done. Ayan. Kaya kailangan talaga para manatili yung pagtitiwala mo sa Panginoon, even in the difficult times of your life, napakahalaga talaga na maging consistent ang prayer life natin. Maging sincere ang prayer natin sa Panginoon, na Lord, alam mo po yung mga pinagdaraanan ko. Lord, alam mo po kung ano yung sitwasyon ng buhay ko ngayon, yung mga pinagdaraanan ko. So, if you will just be honest to the Lord, dun sa mga kahinaan mo, definitely God will give you a heart, no? Patatatagin ka muli at aayusin kung ano ang laman ng puso mo. And syempre, mahalaga din, bukod sa pananalangin sa Panginoon, kailangan talaga yung daily devotion, no? Leaning on the scripture. Ang salita po ng Panginoong Diyos, ito yung paraan ng Panginoon to remind us, no, ng kanyang mga promises sa buhay natin. No? Sabi nga, yung mga awit 34:18, kung nararamdaman mo na nandoon ka sa punto ng buhay mo na nagdurusa ka, sabi nga sa awit 34:18, tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. No? Kaya nga, bakit nga ba ina-advise tayo to really read our Bible every day? No? Kasi po, habang binabasa mo ang salita ng Panginoong Diyos, doon ka tinataniman ng mga Panginoon na mga salita na maaaring magamit mo in time of your needs. No? Kapag dumating ka na, maaaring ngayon malakas ka, pero hindi ka rin palaging magiging malakas. Maaaring ngayon, magandang nangyayari sa buhay mo, pero hindi laging ganoon. Pero kung meron kang mga salita ng Diyos na pinanghahawakan, ito yung magsisilbing gabay at lakas sa iyo para patuloy na maniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ayan, kung kayo po meron kayong mga Bible verse, o kaya meron kayong mga life verse po, no? Pwede niyo pong i-type in sa ating comment section. Ano ba yung mga verse na mga pinaalala sa iyo ng Panginoon, no? Sa panahon na ikaw ay dumaranas ng pagsubok. Maaaring meron dito mga dumaraan ng pagsubok. Ano ba yung mga verse na pinapaalala sa iyo ng Panginoon? Sa akin po personally, this past few days, medyo nagkakaroon din ako ng struggle. No? Maraming mga dumarating na mga circumstances sa buhay ko. And this particular verse, no, ito po lagi yung pinanghahawakan ko na verse, no, para i-remind ako that I just need to trust God in every situation of my life. It is in Jeremiah 17:7-8 po. Sabi dito, "But blessed is the one who trusts is in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water, that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought, and never fails to bear much fruit." Sabi nga dito sa verse na to, kung ikaw ay magtitiwala lamang, kung ang iyong confidence ay ibibigay mo lamang sa Panginoon, kahit na ano pa ang sitwasyon na nangyayari sa buhay mo, sabi nga kahit yan ay panahon pa ng tagtuyot, kahit pa yan ay panahon ng tag-init, ikaw ay mananatiling mabunga.
Dahil ang iyong koneksyon ay nakakabit sa Diyos, hindi sa kung ano ang circumstances na meron ka. At sa akin po personally, yun lagi ang nire-remind ko sa sarili ko, na lahat ng nangyayari sa paligid, this is just a temporary thing. And ang permanent lang sa buhay ko is my trust and confidence sa Lord. Na alam ko na kapag nagtiwala ako sa Lord, walang init, o walang bagyo, o walang takot na maaaring mangibabaw sa akin because my trust is in the Lord. Ayan. So, kaya kung ayaw mong matuyot, kung gusto mong maging isang puno na maberde at mabunga, kailangan nandoon ang tiwala mo palagi sa Panginoong Diyos. At gusto mong patuloy na mamunga, ang banal na Espiritu Santo ang gawin mong kasangga sa buhay mo. Ayan. And ano pa yung way, para yung pagtitiwala natin sa Panginoon ay nandoon even in difficult times. Sabi nga, remembering past faithfulness of God. Ilang beses nang ipanaranas sa iyo ng Panginoon kung gaano siya katapat sa iyo. Tama po ba? Ilang beses ka nang nakaranas ng paghihirap at pinakita ng Panginoong Diyos kung papaano kanya tinutulungan. At ngayon, sa panahon ngayon, kung ikaw man ay dumaranas ng pagsubok, nagdududa ka pa ba na kaya kanyang tulungan muli? No? Kung papaano kanya iningatan dati, kung papaano kanya pinagpala at binigyan ng pabor dati, nagdududa ka pa ba na kaya ulit gawin ng Panginoong Diyos yon sa buhay mo? Ayan. So, at syempre, mahalaga din po yung ating cell group community. Seeking support from our faith community. No? Dahil itong lakad natin sa pananampalataya, hindi mo to dapat ginagawa mag-isa. Ayan. Kaya po kung meron man dito, sa ating platform na mga invites na until now, you do not have your cell group community, it's time to find one na inilaan sa iyo ng Panginoon. Dahil ito po yung magiging katuwang natin para makarating ka doon sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ayan. And syempre, practice thankfulness. Always be grateful. Sabi nga, find every reason to thank God every day. Kailangan po, kahit may mga pagsubok tayong pinagdaraanan, nandun pa rin lagi yung puso natin na mapagpasalamat sa ating Panginoon. Ayan. And sa number 2 po natin, paano ba natin malalaman that we are doing the will of God if you submit to God when you do not understand? Ayan. So sabi nga, ang mga tao naturally gusto nila palaging alam nila yung nangyayari sa kanila. There is fear of the unknown sa mga tao kapag nararamdaman nila that they are not in control of everything. Pero po ang pagpapasakop sa Diyos, kahit hindi natin naiintindihan yung mga plano niya, ay nangangahulugan na ang pagtitiwala mo sa Kanya ay mas malalim. Kumbaga ay iniisip mo o ina-acknowledge mo na ang karunungan ng Diyos ay higit pa sa karunungan na meron ka. Pinipilo mong sumunod at kumapit sa Kanya kahit hindi mo nakikita o hindi nakikita ng iyong isipan ang kabuuang plano ng Diyos. Ayan. You surrender and let go of your own way to follow His plan. Yan, magbigay po tayo ng mga example sa Bible. Those people who choose to submit to God's plan, even though they did not know exactly kung ano po ba talaga ang plano ng Panginoon sa kanila. Example po nating unang-una ay si Abraham. Sabi nga, si Abraham ilang beses siyang nasubukan if he will submit sa plano ng Panginoong Diyos kahit hindi niya ito nauunawaan. Ayan. In Genesis 12, chapter 12, 1-2, sabi nga dito, ito yung command ng Lord unang command ng Lord kay Abraham. The Lord has said to Abram, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Ayan. If we will further read po itong scripture na ito sa Genesis 12, hindi po tayo makakakita dito na after God told this to Abraham, sinabi ni Abraham, pero Lord, saan po ba yun? Hindi siya nagtanong Talagang immediately Abraham follow God. Nagtiwala siya, nag-submit siya sa Lord. Kasi sinabi ng Lord, pumunta ka dun sa lugar na yun, doon kita pagpapalain. Dahil nandoon ang pagtitiwala ni Abraham kay Lord, he submit.
Ayan. And another thing, no, hindi pa natapos doon ang testing kay Abraham. Another testing to Abraham, after sabihin ng Lord that he will be a father of all nation, then God asked Abraham to sacrifice Isaac. Ayan. So sabi nga ay, Lord, akala ko pa gagawin mo akong father of nation, no? Kung isipin natin, pero bakit ganun? Isa-sacrifice ko yung nag-iisang anak ko. Sa kanya dapat manggagaling yung lahi ko. Pero Abraham didn't say anything. Sa Genesis 22, 1-2, sabi nga dito, when they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on the top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. Yan. So willing, sumunod talaga si Abraham. No? Kahit yung kaisa-isang anak niya ang kapalit ng pagsunod niya sa Lord. And 11, but the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham, here I am, he replied. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. Sabi ng Lord, ngayon alam ko na talagang susundin mo kung ano ang sinasabi ko sa'yo, na kahit yung nag-iisa mong anak, ibibigay mo sa akin. No? Minsan may mga testing tayong ganyan na mangyayari sa buhay natin. And hindi naman talaga literal na nais ng Lord na kuhanin kung ano ang meron sa atin. But God just want to know His place in our heart. Willing ka bang ibigay yan? Willing ka bang isuko yan para lang sundan ako? So, sabi nga, yung the ultimate, isa pa pong pinakahalimbawa ng ultimate submission, no? Masasabi talaga natin na ultimate yung ginawa niya. And of course, our Lord Jesus Christ. Ano po yung binasa natin kanina sa Luke 22:42. Yan, sabi nga, kusang isinuko ni Jesus ang kanyang kalooban bilang tao para sundin ang kalooban ng Diyos Ama. Bago siya ipako sa krus ang panalangin niya, yet not my will, but yours be done. Sa atin, maaaring marami ring bagay ang nais ng Diyos na isuko mo sa Kanya. Upang hindi ang kalooban natin, kundi ang kalooban niya ang masunod sa buhay natin. Baka may nais na siyang tao na iwan mo, o dahil hindi lang yun ang kalooban niya para sa'yo. O may mga pangarap ka na nais mong makamtan, pero hindi maaaring ito ang plano ng Diyos sa buhay mo. Ayan, so sa atin din meron tayong mga great leaders sa G12 Vision that they are architect by profession. Pero sabi nga, because they submit to Father's God will, ay pinili nilang maglingkod sa Panginoong Diyos. No? Kung titingnan natin ay mahirap na desisyon yung mga bagay na yon, but because he submit, this leader natin ngayon sa G12 Vision, become a great leader pagdating sa kingdom ng Lord. Ayan, kung sa tingin natin, alam na natin ang gusto natin. Sa ngayon, no, ano bang sa tingin nyo na gusto ng Lord na maging ikaw sa ngayon? Ayan. So you need to pray for it. Ano ba ang kalooban talaga ng Diyos na maging ako? No? Ask God if ito ba rin yung gusto niya para sa'yo. Ayan, kasi sabi nga sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ibig sabihin, alam na ng Panginoon ang plano niya sa buhay mo kasi nga siya yung creator mo. At yung plano na niya yan sa buhay mo, yan po yung plano na magbibigay sa'yo ng magandang kinabukasan at hindi para saktan ka. Ayan. So, maaaring mukhang maganda ang plano mo sa ngayon, no? Ano ba yung mga plano natin? Personal man yan o pagdating sa spiritual, pero still ang plano pa rin ng Diyos ang masasabi natin na the best na pwedeng mangyari sa buhay natin. Dahil ito yung kalooban niya at purpose niya, no, ng pagkalikha sa buhay na atin. Maaring ngayon, kontento ka na bilang tagasunod. Sino po ba dito ang matagal ng tagasunod? No? Yung hanggang ngayon hindi pa naglilid ng tao. No, maaring yun sa tingin mo hanggang dyan ka na lang pero hindi eh. No? Baka ang plano ng Lord sa iyo, you should not become a tail but be ahead sa panahon ngayon.
Kasi nga hindi kalooban ng Panginoong Diyos sa atin na tayo ay hindi namumunga. Sabi nga sa Sunday message natin, lahat tayo po ay designed na mamunga at yun ang kalooban ng Lord sa atin. Na maaaring sa tingin mo sa sarili mo, you designed only to become a cell leader of 12. But God designed you to become a leader of multitudes. Huwag nating limitahan ang disenyo ng Panginoong Diyos sa atin, ang kalooban ng Panginoong Diyos sa atin, dahil nga may mga takot tayo, dahil nga ayaw nating magpasakop, isurrender, magpasubmit sa kalooban ng Diyos. Sabi nga, our ways is not God's ways. Yung mga plano natin is not God's plan for us. Kalimitan. And our capabilities and strength is limited. But God's power is limitless in our life. That if we will just submit, we will see how the Lord will part the sea, so we will be the person He wants us to be. Kailangan lang talaga sumunod ka, magpasakop ka. Sabi nga, handang hatiin ng Diyos ang dagat para sa'yo, para lang mangyari sa buhay mo kung ano ang kalooban niya. Ayan, kaya magpasakop ka lang sa Diyos, kapatid. Hindi mo man nauunawaan ngayon, pero piliin mo na sumunod. And sometimes, or a lot of times, God uses people para malaman kung ano ang kalooban niya sa'yo. Your leaders. Kung tayo lamang ay magpapasakop at susunod sa ating mga cell leaders, sa ating mga discipler, at sa mga bagay na ipinapagawa niya, makikita mo kung paano kikilos ang Diyos sa buhay mo. Kung paano niya pauunlarin ang buhay mo, kung paano niya ipopromote ang buhay mo from being a cell member to become a leader of leaders, at kung paano mo mararating kung ano talaga ang nais at kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ayan. And sa number 3, you obey God until the end when it's hard. Yan. Marami po kasi dito, siguro, na kapag nakakaranas na, kasi sabi nga, madaling sumunod sa Diyos kapag madali, ang sitwasyon. Pero kapag ang sitwasyon ay mahirap na, are you still can obey God, even mahirap na? Sabi nga, madaling sumunod kapag madali ang sitwasyon, pero paano kapag mahirap na ang kondisyon ng pagsunod? Susunod ka pa rin ba? Ayan. Why obeying God is hard? Bakit nga ba? Kasi po minsan mahirap talaga sundin ang kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi unang-una, merong labanan talaga Unang-una, may labanan sa flesh at spirit natin. Sa morning prayer na lang, ang kalooban ng Lord na katagpuin ko siya tuwing umaga. Pero talagang ang sarap humiga sa kama. Ang sarap mamaluktot lalo na sa malamig na panahon. Pero ito ba yung kalooban ng Panginoon? Na palagi ka na lang late sa tagpuan niyo ng Panginoon. Yung morning prayer mo, naging lunch prayer na. Naging afternoon prayer na. Ayan. Kasi nga, hindi mo pinipiling sumunod sa Panginoon. Ayan. Your daily devotion, Our Lord wants us na makipag-ugnayan ka sa Kanya every day. Kaya nga tinawag yan daily devotion, Pero yung iba, ginagawang every other day devotion. O kaya naman ay mas malala, kung 1 week devotion, weekly devotion. Ayan. So, kumbaga, yung pakikipag-ugnayan mo sa Lord, hindi ganun ka-consistent. Ayan. Minsan, mahirap sumunod, pero kung pipiliin mo lang sumunod, kahit sa una, struggling ka, makikita mo ang benefits niyan sa buhay mo. Ayan. And syempre, yung cost of loving people, Kasi nga, for example, sa vision natin, all of us, tayo po talaga ay kinumand ng Lord, to win souls and make disciples, Nasa Matthew 28:19-20. Hindi po yan ibinili ng Lord sa iisang tao lang. Lahat po ay ibinili ng Lord sa bawat isa sa atin. Pero sabi nga, nandoon talaga yung cost of loving people, na kahit na itong mga tao na to, hindi mo naman sila kaano-ano, pero dahil ang kalooban ng Lord ay mangalaga ka ng mga tao, at ito ang puso ng Panginoon, susundin mo. Because you want to obey God's will sa buhay mo. Ayan. And syempre, yung pagpapatawad, meron po ba ditong mga tao, mga disciple na until now may bitterness pa sa puso? So hindi na dapat. Kasi isa yan sa mga bagay na dapat sundin natin sa Lord. Let go. Lahat ng mga bagay na nakikita mo sa puso mo na hindi nakakatulong para mas mangyari sa iyo ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Ayan. At syempre, yung pagsunod sa Panginoon, talagang
dadaan ka sa makitid na daan. 'Di ba? Sabi nga, sa panahon ngayon, no, yung nangyayari po sa ating bansa, maraming sumusunod ngayon at nais gawin ang kalooban ng Diyos, pero marami ang nakukulong. Marami ang napapersecute. Ano po? Dahil nakikita nila, dahil sinusunod nila kung ano ang tama. Pero doon sa mga biglang natakot, no, hindi handang tumawid sa makipot na daan, maraming mga bumabaliktad at pinipili yung maling gawain. No? Sa atin bilang tao, kahit sa atin, mga ordinaryong tao, masusukat po dyan eh. No? Kung pipiliin mong gawin ang tama sa kabila ng mga pwedeng mawala sa'yo. No? Kaya nga masusubukan talaga ang bawat isa sa atin eh. No? Kung magiging handa ka pa rin ba o magiging handa pa rin tayo sumunod sa Panginoong Diyos kapag may persecution na. No? Kahit na pinagtatawanan ka na, no? Kahit na maraming nawawala sa'yo, yan. Sabi nga ay magiging handa ka pa rin bang sumunod sa Panginoon kahit na mawala sa'yo ang lahat ng meron ka. Ayan. So, ihalimbawa ko po yung buhay ni na Daniel. Si Daniel kasi isa siya sa halimbawa na gumawa talaga ang mga kaaway niya ng batas para siya ay masiraan. Sabi nga, gumawa ng batas ang mga naiinggit sa kanya na pinagbawalan ng lahat na sumamba sa ibang Diyos maliban sa hari. Pero si Daniel, ano ang ginawa niya? No, hindi siya nagpatinag. Nanalangin pa rin si Daniel. No? Sa open window, kita ng lahat, ako ay nananalangin. Ayan. So, akala ng iba, yung pagiging tapat ni Daniel ang magiging dahilan ng ikapapahamak niya. Pero hindi. Dahil sumunod si Daniel sa Lord, naligtas siya. No? Minsan ganun po akala mo kapag may i-give up kang something, mawawalan ka. Pero kapag ang Diyos ang nagsabi sa'yo na give up mo yan at sumunod ka sa akin, hindi ka mawawalan, kundi mas magkakaroon ka pa ng higit sa kung ano ang nais ng Diyos sa buhay mo. Ayan. Another po, alam natin, aware din tayo sa buhay ng tatlong kabataang lalaki, si Shadrach, Meshach at Abednego. Kung papaano po nila ipinaglaban ang pananampalataya nila sa Panginoong Diyos. No? Gusto ko pong basahin dito yung binanggit ng tatlong kabataan. Sabi po din nila dito sa Daniel 3:16-18. Sinabi ni na Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebukadnezar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos, ni sasamba sa ribultong ginto na ipinapagawa ninyo. No? Yung stand nila na kung hindi man niya kami iligtas. No? Ganun dapat, 'di ba? Kung susunod ka sa Panginoon, you need or you want or you are able to pay the price of following Jesus Christ. Hindi yung dahil sa may makukuha ka lang. Hindi yung dahil sa may susunod ka lang. Pero kahit na mahirap ang pwede mong pagdaanan, because you want to follow the will of God, ay gagawin mo at susundin mo. Kahit mahirap nga. Sabi nga, obeying God, even in the difficult times of life. Yan. At ang ating Panginoong Hesukristo, alam natin ang obedient ng ating Panginoon. Hanggang kamatayan sa krus, sumunod talaga ang Panginoong Jesus sa Father God. Ang totoo, nawalan ba sila? Actually, hindi. Ano ba yung aftermath nun sa mga buhay nila? Yan. Unang-una kay Daniel, because of his faithful obedience and prayers to God, Daniel was later promoted and honored by the king. Yan. So, ganun din yung tatlo. Because of Shadrach, Meshach, and Abednego's strict obedience to God, even King Nebuchadnezzar praised the God of Shadrach, Meshach, and Abednego and promoted them to higher position in the province of Babylon. Hindi ka pala mawawalan. Actually, may promotion pa nga na nangyari sa tatlong ito. Even kay Daniel, dahil sa pinili nila na sumunod sa Panginoong Diyos even in the difficult times of their life.
Ayan. And syempre, yung ultimate aftermath, yung nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil pinili ng Panginoong Hesukristo na sumunod sa Diyos Ama until hanggang dun sa kamatayan niya, sabi nga, nagkaroon ng kapatawaran ng kasalanan. No, sabi nga, His sacrifice made complete forgiveness available for all people. Kaya po na-enjoy natin ngayon, no, ang kaligtasan ng kapatawaran ng kasalanan na meron tayo ngayon. It is because of the sacrifice that Jesus Christ did. And because Jesus Christ chose to follow kung ano po yung kalooban ng Ama. And yung eternal life, no, sabi nga, believers receive the promise of everlasting life and a restored relationship with God. At ano pa? God gave Jesus the name above every name so that every knee will bow. Ayan. So, sa atin po, minsan mahirap talagang sumunod sa kalooban ng Diyos, pero kung pipiliin mo lang talagang magtiwala, magpasakop at sumunod sa kalooban ng Panginoong Diyos sa buhay mo, makikita mo, no, na ang favor ng Lord ay sa iyo. Ayan. And for our conclusion, ayan. So, conclusion na po tayo. Choosing God will over our own leads to ultimate peace, spiritual growth, and alignment with a higher flawless purpose. While human desires are often short-sighted and self-centered, surrendering to divine guidance secures long-term fulfillment rather than temporary satisfaction. So even choosing His will over ours will discomfort us, cause us to be persecuted, and even lose our life. In the end, still best things will happen as for it is the right and perfect will of God. May we all able to fulfill God's will and purpose in our life. At masabi din natin yung sinabi ng ating Panginoon sa krus. Yung word na tetelestai, no, it is finished. Nawa, bawat isa sa atin, hindi lang tayo magsimula, no, sa journey na meron tayo ngayon, sa journey ng discipleship, pero nawa ang bawat isa sa atin, mangyari talaga ang kalooban ng Lord sa atin at matapos natin ito hanggang dulo. No? Yun lang po, doon po mag-i-end, no, po ang ating bonfire message. Nawa ang bawat isa po sa atin ay may nakuha, no, na mensahe ng Panginoon sa gabing ito. Tayo po ay mag-close na sa panalangin. Let us pray. Purihin ka aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli sa buhay na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa. At salamat din, Lord God, sa iyong mga salita na patuloy na nag-i-encourage siya amin na gawin kung ano ang kalooban mo. We may face persecution, Panginoon. Marami man kaming mga pagsubok na maaaring kaharapin sa pagsunod. Pero alam namin, Lord God, that this is the right thing because this is your perfect will, O God. Kaya nga patuloy na bigyan mo kami ng lakas ng loob na magpatuloy na sumunod, Panginoon, anuman hamon ang dumating sa aming buhay, Panginoon. Palagi mo po kaming patnubayan, Banal na Espiritu Santo, empower us, anoint us, na patuloy naming magawa ang kalooban ng Ama at matapos namin ito hanggang dulo. Maraming salamat, O Diyos, sa iyo po namin tinataas ang lahat ng ito ng may pagpupuri pa sa salamat. This I pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Marami pong salamat. See you po ulit sa susunod na bonfire. Thank you. God bless. Your will be done, my God and Father, as in heaven, so on earth. My heart is drawn to self-exalting. Help me seek your kingdom first. As Jesus walked, so I shall walk, held by your same unchanging love. Be still, my soul. Oh, lift your voice and pray. Father, not my will, but yours be done. How in that garden he persisted. I may never
to bear that cross, to bear my sin. What a wondrous love, my hope was sure when there my Savior prayed, Father, not my will but yours be done. When I am lost, when I am broken, in the night of fear and doubt, still I will trust in my good Father. Yes, to one great King I bow. As Jesus rose, so I shall rise in ransom glory at the throne. My heart restored, with all your saints I sing, Father, not my will but yours be done. As we go forth, our God and Father, lead us daily in the fight, that all the world might see your glory and your name be lifted high. And in this name we overcome, for you shall see us safely home. Now as your church we lift our voice and pray, Father, not my will but yours be done. And in this name we overcome, for you shall see us safely home. Now as your church we lift our voice and pray, Father, not my will but yours be done. Father, not my will but yours be done. Father, not my will but yours be done. God, and thank you po at Jonah sa message na hinatid niyo po sa bawat isa. At alam ko, marami din po tayo natutunan. That's why we encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines sa inyong mga social media sites using this hashtags. Praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin sa ating Bonfire Night. Salamat po sa ating mga pastors, mga primary leaders po natin na nagbumobilize for Friday, sa ating mga disciples, leaders, and kung invite ka dito ngayon and nais mo mag-involve sa ating mga online cell group, so feel free lang po na mag-comment dyan or mag-reply po kayo sa mga leaders na nag-i-invite na mag-join sa ating mga online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong supportahan ang ating CJS Philippines Facebook page, ang ating CJS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Lahat po ng ating social media sites, i-maximize natin ito all for God's glory. Amen to that as well. Let us also be excited sa darating na online simbahay. So Sabado pa lang, andun na po yung nirarally na natin ng ating invitations para sila rin po, yung ating mga friends, family, colleagues ay makarinig din at ma-bless sa message na ihatid sa atin ng ating buting pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless.